this time we'll do the unoccupied bed. So, unoccupied bed is used if the client can move away from the bed, or it is a freshly used bed for freshly client. So, if the room is vacant, then you can change the linen to an unoccupied bed. So, walang pasyente. Yan lang siya. So, this time, may pasyente, as a client, if he or she can move away from the bed. Sabihin natin, ano yung client mo? Yung able. Ma'am, ba't ka na? Pass your time. Pwede po ba kayo lumipat o maligo? Ma'am, tayo ka muna. Stand on your own na. To sit down. So pag sit down yung client mo, then you can crochet. Or, syempre, slow lang siya, kaya na niya. So move po kayo dito sa side. So mag-move yan sa side. Yeah. So sabihin natin yung client mo is having difficulties in walking or sitting down. So assist mo siya. So yung far part ng leg across the near part, and then using your forearm under the client's shoulder. Bigay mo yung ano dito. So tatakot mo sa lori niya. 1, 2, 3. Kaya naka-cross yung leg niya para pag nilog mo, pag lumaylay na to, susunod na yun. Kaya mo siya mag-dangle. Sir, paano sir kung Akala ko kayo nakaganon, baka pagbaba niya nakaganon. Oo, naka-posing na siya. Ito anong gagawin mo kung kumara yung pasyente? Siyempre automatic yun na-assess mo kung bakit. And then you first assess your client, able ba talaga siya? Diba? Saan ba galing yung aray? Alamin nyo, baka naman doon sa injury niya talaga or sa operation. Tapos alamin nyo kung bakit siya umaray. Hindi mo pwede, aray, gusto taranta ka rin. Hindi ganun yun, ha? Ay, sorry. Siyempre pag nag-book naman kayo ng patient, kung post-surgery, dahan-dahan naman. Ayan na, siyempre. Ano yun, gagamit din kayo ng common sense, and then hindi lahat ng bakit. Paano mo may sugat yung kabila niya? Paano mo move? Siyempre, ikaw yung mag-decide kasi sa lahat ng panahon, pag nasa hospital, hindi ka pumantayan. Gusto palagay mo, paano mo gagawin? Ibabalik lang sa'yo yan. Kasi may sugat mo, siyempre, yun yung aaboy mo na area. Sabi nga kanina, if you can't move your client to a lateral position, just move your client to the side. Ganun lang. So, na-adjust ka. Kung ganito na lang kaliit yung vacant na position kanina for bed making, and they work for it, yun lang yung kaya mong gawan. Pwede siksik mo sa ilalim para malaking shot yung client. Kung hindi kaya isa. Okay? So, you adjust. So, yung client nyo, kaya nyo muna dangle para ma-avoid yung orthostatic hypotension. Kasi yung blood flow niyan, from the head part, mag-flow yan directly to the foot part, may pwede mag-cause ng dizziness sa client nyo. Kung hindi niya pinatayo, pwede siyang mahilo. Hayaan nyo muna siya magtanggal ng mga 15 minutes. So pag okay na siya, so you ask your client kung kaya niya tumayo, papalitan siya sa buwan. Kaya pwede siyang CR. So, wheelchair, pwede rin naman. Pumili tayo kung galing sa Palcor o galing sa Palcor. Pwede wheelchair na naka-side or angling your wheelchair. Kung yung mas limited yung strength ng client, you can angle the wheelchair. So you're angling the wheelchair so that to prevent yung additional extra movements client. Kasi pag naka-side yan, tatayo muna yung client so bago siya upo. Pagka naka-angle, you can put your client directly towards the wheelchair. So hindi na siya move na extra strength. At bago yung transfer, make sure na naka-up yung pedal, yung paa. Tapos nakalak yung wheelchair. Parang wala siyang lock. So paano? Ask your client to hold your shoulder. So, yun na sound, sabihin mo sa kanya, 1, 2, 3, lilipat tayo ng wheelchair. 1, 2, 3, we'll move to the wheelchair. Yung wheelchair po may lock yan ha, hindi ko alam kung bakit yung dinamate ng pag-form or
Walang wheelchair. Walang knock. Nakasmile pa naman siya. So, lagay natin siya sa make sure na pag move kayo ng wheelchair, kaya nakatapak siya rin sa pedal, ha? Kasi tendency, masasagasaan yung paa niya. Kayo pangareklamo kasi nagpasigan yung injuries crime. So, you can move your client away. Kung may kamag-anak, gusto nyo yung pwede. So, end up ka with unoccupied bed. Okay? So, this time, again, sabi mo nila.